Si Marcos Jr., hindi siya pwedeng lusot dito. He is the most culpable of them all. Bakit ko nasabing pinaka-most culpable? Siyang pumirma nung 2025 budget. Sa kanya yung dulo nun eh. Pinaka-most corrupt na budget sa kasaysayan natin. Nandun lahat ng insertion, nandun lahat yung mga perang napunta sa mga magnanakaw. So pwede naman yung tigilan yun eh. He has the power. He could have done a reenacted budget, but he opted not to. So that makes him liable and culpable. Siya may kasalanan nito lahat. So the fact na sinasabi ng mga makakaliwa, ng mga kakampi, na si Marcos Jr. po ay whistleblower. No, siya yung nag-bring nito sa public discussion. Excuse me, 2 years ago, Sara Duterte already said, sinong may hawak ng pera ng gobyerno ng Pilipinas? 2 tao, si Saldico at si Martin Romualdez. Pinakinggan ba ninyo? Hindi. Sino lang ang nakinig doon? Kami ng mga supporter, mga DDS, mga naniniwala kay Vice President Sara. Naniniwala sa Duterte Principle of Governance. Kami lang ang naniniwala. Tawanan niyo pa kami. Hindi ba? O ngayon, si Marcos ngayon ang nagsabi, ito ang nangyayari. And then suddenly, Marcos, the hero, di ba mga sira ang ulo ninyo? Hindi ba? So, mga may isayat na to, mga to, Joey. These people, yung kanilang mga brains, have become so corrupted na rin by enabling Marcos, by not asking him to resign. Kayo rin mismo, enabler kayo ng graft and corruption. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas ng dahil sa inyo. Sino yan? Kay Gadi na ba tayo? Ni Kagadi, oo. Diba? Alam ko marami kang hanash. Sabi ko na nga, Virgin, pagka binanggit to si Nika Gadi, mabubuhay ito si Sasa. Kasi parang, Joey, parang hindi niya naisip na hindi kami na-influence. Hindi ako kasi si Sas nakilala ko lang siya sa SMNI. Yung naka-white siya, yung nag-interview siya kay Bongbong. Doon ko lang siya talaga nakilala. Kasi nga, nung nag-work from 2022 lang ako nag-work from home. At that time, from 2016, parang busy lang ako work. Overtime, like hangout lang. If ever magagamit man ako mag-Netflix lang ako, iFlix, gano'n, or yung DVD, that time, diba? Hindi ko masyado yung mga streaming. Kumbaga, hindi naman ako influencer, at the same time, hindi mo rin ako pina-influence, or hindi ko nga rin kakilala si Ma'am Trixie noon, kahit na alam kong panahon pa siya ni ano. Kumbaga, hindi nila maisip na experience namin, hindi kami mapapa-influence kay Labisas, diba? Hindi ko nga alam na Labisas nung first time ko lang siya nakita. Wala akong idea na transplant siya kasi akala ko pa sa comment ko lang na fake out na parang gano'n. Sorry, Miss Nasa, yung first impression ko nakita kita dun sa SMNI, yung sa debate. As akala ko si babae ka talaga. Yun yung nagulat na lang ako nung ni-research ko further na transplant. Ayun. Kasi hindi ko nga kilala si Thinking Pure. As in, parang 2022 ko lang. Kasi nga, that time, pag diba nasa busy lang kami, mag-work overtime. Tapos, kalagaan lang that time. Ayun. Anyway, ayan. Anything else, Harper Jean? And ito yung sinabi ni Nika Gadi, maraming DDS political... sinabi ba niya DDS? Ay, oo, sinabi pala niya. Gano'n siyang follow-up. Oo, teka. Oo. Yung pangalawang post niya, sinabi niya na DDS vloggers no? Teka lang ha. Teka, sorry. Ang sabi niya nung una... Ay, ito yung pangalawa na. Maraming DDS political vloggers ay pinagtatawanan lang ang mga nagrarally sa labas habang naghihirap ang mga ordinaryong Pilipino sa ilalim ng init at ulan para magdemanda ng pananagutan sa pagnanakaw sa kanila. Tinatawanan tayo ng mga vloggers na ito habang nasa ibang bansa sila at sumasahod gamit pera natin. Pero hindi daw tayo ang elitista. Mali naman yung pagkakaintindi niya sa elitism na tinutukoy ng mga Duterte supporters. Diyos ko po. Mga totoong salot ng lipunan. Wow, DDS political vloggers ang salot ng lipunan. Putang ironika. Parang she's not well, no? Hindi ko Mukhang. Alam mo yung mga, aminin niyo, meron kayong mga ganyan friends. Kasi may kailangan ganyan kamag-anak na, sena mo. Alam mo yung, tamang hinala. Alam mo yung tapos yung, siya, parang, feel niya siya ang nakakaintindi ng paghihirap ng mga masang Pilipino. Hindi, girl, meron siyang I think she is going through some mental health issues. Well, nabubuang siya talaga kasi ngayon grabe yung nagko-close na siya ng comment section, hindi niya kinakaya yung sa kanya Yung I really think that she's going through some mental health issues. Kasi binasa ko yung bio nito na girl, explain it to me.
ang tinapos mo ay fashion design. Fashion design ba ang ano And niya? then, Ang fashion something, related sa fashion, sa London. okay. So, ano to? Tapos, hindi ba Parang, parang nag-PhD yata siya ngayon sa UP? Nag-PhD yata siya ng politics ng political science. from fashion design? I don't know. Hindi ko alam na akala ko political science graduate siya through and through. Hindi. Ano siya? Ito, meron siyang article sa Mega Magazine. So, ibig sabihin, Okay. ano to? Very connected to sa mga alta. Hindi naman feature sa Mega Magazine. Oo, So, true. Ano siya, girl? Fashion design and marketing graduate daw siya. Ha? Fashion design and marketing graduate. Exactly. Pero, I don't think that, I think she's not well. I think she's going through, 2018 lang daw siya naging concerned sa corruption. Well, she's not concerned enough. Parang, girl, I'm sorry, Nika, but you're not concerned enough. girl, bata pa lang ako. 90s pa lang. I really think that, kaya nakita mo yung ano niya, yung mga hyperbolic na, Oo, ang mga doon ako DDS nasusuka. salot ng Oo. lipunan. Nung nagsimula ang 2016, inano nila ang mga Pilipino. Parang, girl, Oo. parang, ano ba kalagayan ng Pilipinas before 2016? Hmm. Ano ba tayo? Nag-ano ba tayo? Hi, Chungi, ang ganda-ganda mo. Balik mo sa akin. Our world is perfect. Let us eat steak 7 times a week. Ganon. Oh my God. Kumbaya, Oh my God. We love each other. We love each other. And then, the This is DDS, just perfect. and then, the DDS bloggers arrived, and then it changed. Putakin mo, Joey! Putakin mo! I hate you! I want to destroy everything! Diba? Alam mo ano to eh. Alam mo yung mga alam mo yung mga, alam mo yung bago ka lang sa politics. Oo. Yung akala mo na, kasi yan yung mga talaga, that's how people who never engage in politics, kasi nga they're living in their own bubble, buying dress, so they think that the world works so smoothly as that. Tapos na nag-engage sila sa politics, biglang sabi nila, wala, bakit na to, ganito. So they're actually projecting their transition na you are relatively sheltered, and then nung na-engage sa politics, feeling mo, nagbago ang mundo. Girl, hindi nagbago ang mundo. Nag-shift. Ganyan na talaga. Naging aware ka lang sa tunay na mundo. Oo. Naging aware ka lang sa tunay na mundo. Walang, parang, before 2016, maganda ang buhay? Paano yun? How exactly? So sa tingin mo, yung mga Pilipino, tanga? Ikaw lang yung matalino. Oh my God, yung mga Pilipino, nabububo. I'm here. And I am in a quest, Princess Nika, to rescue everyone. Magbabayad sila ang salot sa lipunan. Talaga lang, be? Oo. Nakabasa lang ng libro, akala mo alam na lahat. Ganyan. That's exactly how I felt nung nakita ko siya. Sabi ko, dami ko na nakitang ganyan, Nika. Just, daming ganyan nagkalat sa UP. Sa totoo lang. Ayun. So, kaya parang hindi ko talaga trip si Nika ever. Kasi yung parang magbibigay siya ng mga concept. Sa politics ay ganito, sa politics ay kinembot, ganyan. Yung they want a political concept they want the reality to conform dun sa how they understand politics. And for me, that is the biggest mistake that you are going to do when you want to understand Philippine politics. Kasi interplay of power talaga ang politics eh. Of course, meron kang mga political concepts that were developed through time because it is applicable in many instances, ganyan. But the yan yung siguro yung reason kaya hindi natin maintindihan yung Pilipinas eh. Kasi yung mga thinkers natin dito, pinipilit nila parate na mag-conform yung actual dun sa concept. Dapat, yung concept, yun ang mag-conform dun sa actual. Diba? Dun sa reality. Ano ba yung totoong kalagayan ng politika sa Pilipinas? And from there, you develop a concept that is stable enough in order to be part of a political study. Dapat ganun diba? Tapos yung nakikita ko na parang, ang ganitong concept, ito ay inaral ni Kemerut, Enemeler kang,
Yung mga ganon. So parang alam ko na something is wrong with this person. Ano lang siya, may binabasa, tapos i-explain niya yung binabasa niya sa mga tao. Na parang, girl, first, kaya hindi kiniintindihan ng mga tao eh. Kasi you don't start from the experience of people. From the experience of everyday people. Alam mo yun? You would like people to align with abstraction. So, you're operating from a high level of abstraction na I'm pretty sure hindi mo naman naintindihan kasi binasa mo and you never really modeled reality. Kasi ako talaga, pagtindiman talaga ako na what is the scientific model of this? Can you do a simulation? Because when you're talking about process, you cannot just logically explain it. You actually have to demonstrate it. And the best tool that we have right now is simulation. Pero kung just muna kami, ito inaral. Oh, okay. And then, so if we're going to gather all these variables together, these people together, would you really expect to have the same outcome as what you're reading? Maybe not, because perhaps you don't really understand the process and the dynamics behind what you're reading. And at pinakamahirap pa niyan is napaka-condescending approach. Una-una, hindi bobo yung, kaya condescending, alam mo kung bakit? Hindi niya ma-explain sa lay language. Kaya hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Pinanood ko yung mga bakla, you are just paraphrasing what you've read. Correct, exactly. That's not your thoughts. Hindi mo yan iniisip. That's not your The goal of explanation is to actually make it relatable to the lives of people of your audience. Hindi ba? Kita mo itong mga to na wala namang alam to sa mga international relations nung pinaliwanag ko sa kanila sa pamamagitan ng mga konseptong naiintindihan nila sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, naiintindihan nila. So the concept, what you're explaining, no longer feels foreign to them because they can relate to it. Do not start from far above. There is a reason why people do not read what you read because they cannot relate to it. So bilang intellectual, na gusto mong ikaw ang intellectual, your responsibility is to actually weave, itahi mo ang mga konseptong yan sa buhay ng mga tao, sa pamamagitan ng mga buhay nila, ng kanilang naiintindihan. Because the concepts that you read, darling, they didn't come out of nothing. They came from experience. They came from the lived reality of people. So ngayon, kung hindi mo ma-identify yun, kung hindi mo ma-identify, hindi mo ma-connect sa totoong buhay ng mga tao, girl, wala ka silbi. Girl, mag-ano na lang. Sabihin mo na lang sa mga tao, itong article na to, i-chat GPT nyo na lang para ipaliwanag sa inyo. It's the same thing. You know, kaya nga yung the difference between just chat GPT and a person explaining it to you, the chat GPT will not explain it to you in an experience that you can understand because AI do not have experience. So, wala kang pathos. Alam mo yan? Yung mga ganyan na, okay, ito sila, they must all be held accountable. Paano? Anong i-hold accountable mo? If ever the true yan, if ever what you're saying is true, girl, anong nilabag sa batas? Ito yung ito yung unang post ni Nika na talagang yung bistadong-bistado na siya. This person is a fraud. To si Nika Gadi. Sabi niya, the damage some political vloggers have done to Filipino society since 2016 needs to be studied. Their efforts to divide, polarize, harass, and spread false information change our country. And they continue to get away with all of this while enriching themselves, turning their back. Bakla, ito rin yung sinabi sa amin ng TRICOM. May napatunayan ba sila na may nagbabayad sa amin at yumaman kami dahil sa aming mga paninindigan? Okay ka lang, Nika Gadi. Diyos ko. They continue to get away, blah, 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 blah. Tapos ito pa, if they are paid by a politician, the money they also get from being a social media is 100% from taxpayer. Proof mo. 'Di ba? Sino to? Kasi ito hindi pa nagpangalan si Nika Gadi dito sa post, but dun sa comment section niya, pinost niya mukha ni Attorney Pixie. They continue to get away with all of this while enriching themselves. Girl, nasaan yung rich? Nasaan yung richness? Nangihina ng abuloy sa Dapat, magbigay kayo ng abuloy, 2 beses na ako namamatay. Speaking of richness, abuluyan nyo naman si Sas. Para meron na siyang richness.
Oo. Abuluyan niyo po ako dahil 2 beses na ako namamatay. So, twice na kayo. So, the problem here is that parang, since 2016 needs to be studied. Parang kailangan may benchmark ka. Na before 2016, yung mga Pilipino is hindi sila polarized, hindi sila divided, walang nakaharas, walang false information. Bakla, ang dami yung false information mga panahon na yon. Before 2016, kaya nga nagalit ang mga Pilipino, di ba? Kaya nga hindi nila pinatulan na itong mga dilaw. So, the problem with this is that she is thinking that before 2016, the Filipino people were living in ideal world where roses are blue, violets are red, and then political bloggers arrived the scene and turned the life of Filipinos into hell. And because of this, Princess Nika Sigati went on a quest to change it all. Buisit, ano? Ayun, sabi niya ito, this money is then used to make us all hate each other, blah, 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 blah. Yan. Make no mistake, just because they expose some of them now, they are no better than corrupt contractors and politicians. Grabe yung pagle-level ni, ni Nika Gadi. Siya lang ang virgin dito. Si Nika Gadi lang ang virgin. O, diba? Lahat tayo na-torjak na. Siya na lang ang hindi na-torjak. Ayan. Hindi. After all of this, they must also be held accountable. Parang, after all what? After all what? Ayaw nyo nga paalisin yung magnanakaw. True. Alam mo yung ano niya, no? Yung, girl, you cannot, wala kasing nakikinig sa'yo. Nobody, wala kang audience, just as much as audience ng mga nilalait mong political bloggers. Kasi remember, yung meron din atang isang kakamping ata, yung sabi niya na, yung para kunwari, ano siya, very, babae rin yun eh, nasabi niya na, let's educate them without being, condescending. Without being condescending. Kasi sabi niya na, totoong tao mga mga DDS. Can you imagine? I saw one video of a DDS with 1 million views. And that is just one. So, totoong tao sila. Kaya, let's not be condescending. Let's approach. Parang, why you think that you really think that the people are seeking knowledge and then your approach is to educate them? Girl, the Filipino people are not seeking knowledge. They are seeking results dahil nagbabayad sila sa gobyerno. What they want is clean streets. What they want is maibsan na tong baha. What they want is hindi sila lalabas ng bahay nila at nasa bingit ng kamatay ng mga buhay nila dahil may mga adik sa daan. Correct. And that's precisely my point. And si John Suwing, he wrote something about this also na when you say that you want to educate people about politics without asking people what they want, you have no rights na lecturean kami. Okay? You have no rights na lecturean kami na parang ano ang gugustuhin namin sa buhay. hindi mo nga alam. Nagpa-politics ka dyan, hindi mo nga alam kung ano ang gusto ng tao. Hindi mo nga alam kung anong gusto ng ng mga kapwa mo Pilipino. And then you're going to teach us na, hindi doon natin masosolve ang kineme, i-educate namin kayo para maintindihan nyo ang sistema. Ine-educate nyo yung mga tao, ini-indoctrinate ninyo, yun. Kasi you want a system that is convenient for you. Yun ang gusto ninyong gawin. You want to impose on people kung ano ang gusto ninyong mangyari at kung ano ang sistemang katanggap-tanggap for you. Yun, nothing else. So, yung mga ganitong Nika Gadi, nakita na namin to. So ayan, hindi niya pinangalanan dun sa main na post niya. Pero ito, sabi niya, remember when vloggers revealed that they went on all expenses paid trip to China, sponsored by the Chinese government for social media influence, and we all just move like it's no big deal. Bakla, meron talaga tayong agreement with China na meron talagang cultural exchange. Matagal, this has been running since GMA's time. At ang mga iniimbitahan dito, mga taga-media, taga-mainstream media, ini-invite yan. Yung sa mga event yan ng China. In fact, si Attorney Trixie, sinabi niya dito, marami siya kasama dito, mga taga-broadsheets. What is your fucking problem? And you are telling me you are an educated bitch? How so? Yung ganito klaseng information, hindi mo ma-process ng matino. Diba? Diyos ko, parang tigilan mo kami ni Kagadi. Diyos ko, tanga ka lang din. Diba?
tanga-tanga ka lang din. Ano yan? Ayun. So anyway, yun na. Enough na kay Nika Gadi. Nakakasuka siya. Sobrang pretentious. I really hate pretentious people. Why don't you come as you are? Diba? Just come as you are. Ganun lang. Ayun. Anyway, Harper Jean, move on na tayo kay Together's Club, ha? Thank you. Okay, thank you. Hello, Together's Club. Hello, mga Excellency. Ano ba tawag? Hi, Joey and Miss Sam. Your Excellency. Your Excellency. Ayan, malinaw. Ayun. Malinaw ba? Kasi paus ako eh. So, sana Okay malinaw lang. ako na maayos. Oo. Kasama ko si Together's Club kahapon nakikipagbardahan ng wagas. Yeah, and it was really nice meeting you, Miss Joey. Totoo ha. Talagang pahugis bigas na si Madam Joey. At malapit na ako mag-book ng appointment kay Mr. Baker. So, totoo lang. Kasi, we can see the results. Ayan. Ayan. And, konting papiyaw lang kay Nika Gadi. Ang takeaway ko dyan, kasi feeling ko, nauubusan yung makakamping ng mga effective na mga blogger or writers nila. Kasi si Hadrian, ang dami ng bashers. Si Kakanindin, whatever, bulok, hindi effective. Si Falsis, hindi effective, bulok. Si Casino, nilalangaw yung kanyang mga scripts. So yan, kaya with a new kind of persona, here we go, Miss Nika Gadi, palakpakan sa mga pinks. Ayan, yun yung parang gusto nilang i-admire ng bagong writer nila. Just my takeaway. And probably kaya sila nag-present ng bagong persona kasi alam mo yun, yung parang it has been capital 3 election cycle na kayong talo mga kakamping, di ba? So probably isa yan sa mga pinaprepare. 4, 2016, 2019, 2022, and 2025. Ayan, I stand corrected. 4 election cycle na kayong talo. So mukhang pinaprepare nila ito para sa upcoming election. Probably, just my observation. So yun. Honestly, I only have 2 points, Miss Joey, kasi medyo late na rin. So it was really my first time attending a rally. Nakakatawa, ang sarap express yung pagiging patriotic mo, hindi lang sa online. Dapat nasa nasa physical world din kumbaga, di ba? So nakakatawa, sarap sa feeling sa totoo lang. At sorry Miss Joey, sa totoo lang, ako atong medala kung bakit nabato ng bote kasi hindi ko nasala yung bote. Just talaga mga batang. Magkatabi tayo nun no? Magkatabi tayo nung nagkakaroon ng nagkabatuhan. Oo. Yes po. Kaya lang naman. Oo, hindi naman Okay, tapos actually natawa ako kasi galing ako doon sa crowd ng Pinks kasi doon ako bumaba din sa may Ortigas. Then naglakad na ako, hindi na makapasok yung sasakyan ko. Tapos parang dinumog ako ng 3 Duterte supporter doon. Akala nila kakamping ako. So gala, Duterte po ako. Kaya nakakatuwa kasi niyakap nila ako. And naramdaman ko talaga yung sincerity ng mga taong naandoon. Tsaka ang sarap sa pakiramdam na parang you are in touch, like physically be with your parehas kayo ng sinisigaw ng damdamin nyo. Totoong tao tayo eh. Hindi naman tayo pretentious, di ba? Kaya tayo umatin. Ngayon, gusto ko rin magpasalamat sa organizer ng United People's Initiative kasi hindi nyo hinayaan na maano tayo ng mga NPA ng mga bagets. Makuha yung stage, yung area natin. Yes. Finally, they called the police. Yes. Ang alam ko kasi yung taga Davao, sobrang grabe talaga yung ilang beses siya nagpabalik-balik doon sa mga pulis. Kinausap niya talaga. So later on yata, well, ang sabi kasi ni Daniels, yung isang retired general, pumunta rin pagkatapos mukhang hindi rin talaga pumayag na hindi pupunta yung mga pulis. Ayun. So that's really good. Yes. At least 'di ba hindi talaga napunta sa riot yung Oo, papunta na doon eh. Parang gusto nila atang matulad doon sa Menjola. Tapos ang napansin ko pa, Miss Joey, most of the cameras, either private or yung from media, parang nakatapat sa ating mga DDS or yung talagang nagsisigaw ng Marcos resign. Doon lang sa area natin halos nakatutok yung camera. So most probably they're going to use that to twist some narratives like what they did in Mendiola. So, kaya di ba I said, mag-take kayo ng videos. Yeah, di ba? Mag-take kayo ng videos. Kasi talagang yun ang gagawin nila. Yun yung goal nila. Oo, tsaka totoo yung sinabi ng isa na yung sinigawan natin sila ng NPA, medyo nag-backward sila. Hindi yun highlight sa online, sa mainstream. So, these big shits are talagang, they're working to put us down, pero hindi tayo papayag, of course. So, yan. Sorry, to deliver my first topic, I'll make it very fast and sweet. I just want to highlight itong si Maharlika and Yumi Santiago. Sa totoo lang, naiinis ako sa inyo. Gusto ko kayong murahin, gusto ko kayong ipakulam, sa totoo lang. Hindi pa sila tapos? Hindi pa sila tapos. Kaya nagulat nga ako. Sabi ko, ano ba naman itong mga to? Sabi ko, kasi parang
they're mocking Tio Moreno. They are right now sa Dahig, di ba? And then parang they are comparing na mas marami nagpa-picture kay Maharlika compare kay Tio, while Tio is in front of the people sharing his thoughts and their speech. So parang Maharlika and Yumi, this is not the right time para magaganyan kayo. Please lang. Di ba? Wag niyo imamak yung kapwa Duterte supporters natin. Kung totoong DTS talaga kayo, this is not really the right time. I need to highlight this, pasensya na. Kasi meron kasing mga supporter talaga sila, lalo yung mga landers, tsaka yung mga OFW na limited yung resources. Unlike tayo, ako kasi tinitignan ko si Joey, sila Kokolokoy, sila Tio Moron. So I have a lot of pina-follow ng mga talagang intellectually magaling mag-discuss, like Joey and Sass. So itong mga Thunders and OFW, they're only following this Maharlika and their circle. So please be vigilant po, be vigilant. The reason I raised this kasi I've noticed na we were penetrated by NPA or some people sa side ng admin. So similar to our online social media, itong mga vloggers, so most probably I can be right, I can be wrong. Probably they are getting paid from someone higher sa ops. So this might be ops. And I haven't heard them like saying Marcos resign, like full-hearted Marcos resign. Never ko sila nakitang nagganon. Sino sila? Si Yumi, sino to? Si Matanda, sila Maui, sila Pebbles. Why are you not shouting Marcos resign? Why? Kasi bayad sila ni Marcos. Correct. So ayaw nila matanggal si Marcos kasi they are getting some money from I don't know to whom. So just be vigilant, everyone. Just be vigilant, please lang. Online and offline. And then, Diyos ko, nakakalungkot na nape-penetrate tayo ng mga demonyo. Diyos ko. Actually, I agree with Mr. Filipino Leaks kanina, tsaka kay Sir Mono, hello. I think next time na magkaroon tayo ng rally, I think we need to be more effective in terms with our message. Kasi if you want Marcos resign, dapat lahat tayo meron mga placards na gano'n. Kasi I've noticed nung pumunta sa rally, Miss Joey, hindi tayo prepared. We came not really unprepared. Pero like yung flags, nagpamigay ako ng flags ng Philippines kasi we need that. We need to showcase our patriotism. Tsaka yung placards. Alam mo, pansin ko sa mga nagpamigay ako ng flag sa nagpamigay ako ng flag sa rally. Nung bago tayo nagkita, yung mga malalaking flag doon, yung mas malaki yung size kesa doon sa'yo na pinamigay mo. Ayun, meron akong dala na marami akong dalang flag. Dami kong dalang perfect. So ayun, wag niyo itatapon yun, please. Wag niyo na maitapon yun, itabi niyo yun. Kasi na-notice ko yung pinamigay ni Miss Dare to Ask ng mga tarp niyan. Ako, yung iba nakatumba. Sayang naman, kasi informative yung nakalagay sa taong pinagbigyan doon, pinagkatiwalaan ni Miss Dare. Please naman, itabi niyo na maayos yung mga tarp. Sayang naman din. So yeah, and then the last point that I wanna highlight din kasi we need more Englisheros on stage. Jan Suwing and JP, we have a group on Telegram. So we're trying to reach Jan Suwing. I think he is interested to be part of the rally. Kasi parang gusto niya na parang medyo may pagka-barda. Ayaw niya na masyadong prayer rally type na medyo old type. He really wants some barda, like English batuhan. Kasi we're trying to reach young people to understand what we're fighting for here, right? So maganda rin yung inalaw tayo ng United Initiative people na nag-i-speak out yung iba't ibang personality on stage, whether you are a vlogger or not. The reason is that mahalaga yung messaging ng iba't ibang tao. We are reaching or targeting people like improper representation. Like me, I am an LGBT. I am trying to speak out on behalf of LGBT or mga PWD or yung mga retired generals, seniors, white-collar people, students, and mga Gen Z. That's really important kasi minamind condition ngayon yung mga Gen Z. In-indoctrinate kayo yung mga Gen Z. So we need our voices for them to understand properly yung sitwasyon. And then, ayun, tapos, sana matin ka dyan or yung team mo. We need Englisheros on stage. Ayun, other than sa mga, of course, sa mga senior, mahalaga kayo. And then, ano pa ba itong sasabihin ko? Sorry. Yung si Yumi nagpagka-collab niyan kay Kayo, tapos sinabi niya kaya mo daw in-invite si Kayo sa live mo kasi alam mo daw connected si Kayo sa kanya. Hindi ko alam na connected pala sila. Wala akong pakialam kay Yumi. Ito naman si Yumi, Diyos ko po. Pakina Yumi. Wala akong pakialam sa'yo. Unang-una, ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw yung nakiki-join ng live ko. Ikaw yung kumuha ng clout sa akin. Magkaibigan kayo ni Kayo, hindi kayo magkaibigan ni Kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Diyos ko po, ito namang si Yumi. Gising-gising sa katotohanan, bakla. Diyos ko, lagaan mo na lang yung retoke mo. Retokada pa pala, Miss Yumi. Oo.
May tukadang malala. I think you cannot really identify the old Yumi and the new Yumi. I'm not saying na mali magparitoke or something like that. Pero Bex, umayos ka. Umayos ka sa kaartehan mo. Diyos ko. Di ka nga Diyos ko. Ay, Diyos ko. Hindi ko talaga maintindihan tong mga to. Ang problem kasi sa kanila, kagaya ngayon, inaaway-away nila si Amor Patrio. Kasi itong Amor na to, sobrang tapang din talaga nitong babaeng to. Itong babaeng to, galing pa to ng, parang Cebu yata, lumipad pa yan pa Manila para lang magprotesta. Wala siyang pakialam kahit mag-isa siya. Ganun. So may sarili siyang yung loudspeaker. May sarili siyang loudspeaker. Megaphone. May sarili siyang megaphone, ganyan. Ayun, so, itong mga taong to, kaya si Yumi, sila Maharlika, yung mga kasama nila, parang feeling kasi nila, gusto nila, sila lang yung sikat, sila lang yung sentro ng katapangan, ganyan. Tapos imbis na matuwa, na madaming tao, yung nagiging very vocal, nagiging very active, imbis na matuwa sila sa gano'n, hanapan nila ng issue. Sisirain nila, na parang, paano nakasira si Amor Patria sa mga pinaglalaban natin? 'Di ba? Unless of course, wala naman talaga silang pinaglalaban kundi mga puki nila. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. Yeah. Wala pinaglalaban yung mga puki nyo lang eh. Ayun. Miss Yumi, nakakahiya ka. Diyos ko naman. Mag-isip ka na. Wala pag 2020. You have still enough time to change. Ayan, so to wrap up, if you're from Visayas and Mindanao and we're going to have a rally here in Luzon, please book na kayo ng ticket. Fly out. And we need warm bodies here in Luzon. And if you're from Luzon, please wake up. Ano pang ibibigay namin reason for you to join rally? You know, we really need a lot of tons of supporters who are eager and interested to shout out yung Marcos resign or let Sara lead, because this is not enough. I personally cannot wait another 3 years para magantay na tayo. Nanakawan na naman tayo. Di ba? You're keep on shouting na umalis ni Makurap, ipakulong na, hanggang dyan yung pinaka-ulo, di ba? So zombie nga, kailangan itirada yung brain, kailangan barilin ang brain para mamatay itong mga zombie na to. Hindi na hindi na bumalik. Kaya, sabi ni Gerald, inaway nila si Amor na nakalive sa Menjola kahapon, tapos nagalit sila sa live, lalo na si Maricar. Bakit daw binitawan yung Menjola? Gusto pa yata madamay si Amor at ibang DDS kahapon. Yan kasi yung style niya, nila Maricar Serrano. Kaya Maricar Serrano na wala akong tiwala dyan sa puta na yan. Isa pa yan pinaglalaban lang yan, pek-pek niya Puki lang yung pinaglalaban niya Ganon. Tapos, wala kayong karapatan na magsabi kung saan dapat magsipagpuntahan yung tao, okay? Yung mga tao dito, may mga plano, meron silang mga dapat gawin, at nandito sila sa ground. Diba? Delikadesa na lang sa part ninyo na hindi magdikta kung anong oras at saan sila pupunta. 'Di ba? Ngayon kung gusto niyo pala na Menjola, edi putang ina ninyo, umuwi kayo dito sa Pilipinas, pumunta kayo sa Menjola, simulan nyo. 'Di ba? Wala naman kayo dito sa Pilipinas pagkatapos kayo nagdidikta kung kailan at saan at anong oras pupunta sa Menjola. Tarantado ba kayo? 'Di ba? Wala kayong pakialam sa safety ng mga tao dito. Diyos ko. Yeah, actually, tapos parang ang feeling nila, sila pa magaling, sila pa patriotic, sila pa mapagmahal sa bayan. Tangina. So kakapal lang mukha. Totoo, actually, isa ko sa naka-notice ng Joey, when you go to their FB, parang pinoprovoke nila yung mga tao na wag na kayo umalis sa Malacanang, sumugod kayo sa Menjola, andyan magpapadala kami ng pera, ganun-ganon. So, ano ba, are you on your right mind ba? Nag-riot na sa Menjola, papapuntahin niyo pa ang mga supporters. Tapos yung parang kasi, napapadalan ko kayo ng pera, wow, talaga. Yeah. Diyos ko, ano ba? Talaga ba? We're not after your money, Maharlika. We're not after those. Diyos ko. Kaya nga, again, to all those followers, ipunin nyo na lang yung pera ninyo. Ipunin nyo na lang yung pera nyo for a better plastic surgery, 'di ba? Ipunin niyo na lang yung pera niyo for a better plastic surgery. At dito kay Maharlika, ipunin mo yung pera mo para may pampagawa ka ng bagang mo. 'Di ba? Diyos ko, style na tong mga to, kakairita talaga. Actually, honestly, Joey, para sa akin, kaya hirap tayo makahanap ng tao sa rally. Kasi parang for me sa observation ko, nahati yung tiwala ng mga tao. Kasi yung team nila Maharlika, which is, they are claiming they are Duterte. However, they're not 100% trust. They don't have the trust they're not trusting Sara. Kasi nga, si Sara, kumampi kayo ay me. So parang itong, gusto nila solid Duterte lang, which is not, that's not the reality here in politics. So, nahahati tuloy. So instead na isupport yung Marcos resign, yung ating call. However, if you're going to say, sigaw mo nga, let Sara lead, sisigaw ka ba na let Sara lead? Maharlika, Yumi, are you going to shout out? Are you going to influence your followers na, sige, sigaw kayo ng let Sara lead, dapat si Sara nang pumalit? Are you? Kasi if not, girl,
pumunta ka na sa ibang mundo, please, huwag kang makigulat sa Philippines. Mm-mm. Yun lang. Ayan. So, diba? Tapos, sorry to close my statement, Miss Joey. Please wag tayong matakot na yung nirelease ng ICC, I know it's really kumagagawa-gawa lang para sa akin just to justify na may ginawa talaga ang tatay. Pero please, huwag kayong mawala ng pag-asa. Let's not lose hope. Itong ino-organize ng mga rallies, this is history in the making, girl. This is history in the making. Kaya pag itong mga rally, merong mga big rally, please join us. Hindi lang naman ito is para sa mga anti-corruption or hindi lang ito para mawala ang mga corrupt. But behind those call, we really want PRRD to go home. No, sorry. Iiyak ako kasi in the end of the day, nakakulong ang tatay ko. So we need this admin na mag-resign ka na, and we want our tatay to be back in Davao and to rest there. Kasi yun yung gusto niya. And yun gusto, kung pinaglaban niya ang Pilipinas, ipaglaban natin siya, ipaglaban natin ang Pilipinas, and let's give him what he deserve. Deserve niya bang mamatay doon sa Hague, sa kulungan? No. And who was the power? Yung power na sa ating mga tao. So please wake up, guys. So pag mawala na tong bagyo, and then they organize a big rally, go out, please go out. Yan sila Miss Joey, talagang nasa harap sila. Lumapit ako sa kanila, hinahanap ko si Miss Joey, gusto ko mag-picture. So doon ako nakisali na ako, pero hindi ako natakot kasi mga bata, wala naman sila mabaril, saka may mga polis naman. Yun, so please be part of the rally. Lalo sa, if ever, so ako, I want us to have a bigger and glamorous, yung mga big rally talaga sa Luneta, kasi historical yan, di ba din si tatay, yung, alam ko, yung cover ni Miss Joey is with flag, sayang lang yung motherland ni Miss Sass, kasi maganda rin yun So, if possible, if allow tayo ng permit, sana sa Luneta, and join us, ilabas niyo yung mga gusto nyo ilabas doon. Let's not hope, kaya natin. Kung kaya ng mga liberal before na nagtipon-tipon sila, the people power without any harassment, walang dugo, di ba? Kaya din natin yun for sure. Kaya natin yun. Kasi meron tayong iba't ibang kwento, meron tayong iba't ibang hugot. Yung hugot nyo, dalhin niyo yan sa rally. So see you sa rally. Ayan. Sabi ni Placido, nag-pull out na kami kagabi sa Campaginaldo at diverted na po tayo sa Liwasan. Mamayang 5 p.m. doon tayo lahat. Magpunta tayo, mga team Puki, mga putang ina. at kayo ang maunang lumusog sa Mindiola. Perfect. Ayan. Okay. Anyway, ayan. Thank you Togethers Club, Thank you. Laban lang. Ayan. Hello, Karahay. Ito naman, natutulog na to kanina, naghihilik na. Ayan. Go na, Karahay. It's your time to shine. Karahay, hello. Hello, Karahay. Karahay, pag hindi ka nagsalita, si Pinay sa Sweden, pagsasaraduhin ko na ng tindahan. Yay! Ayan. Gising na si Karahay. Karahay, gising na. Karahay. Nag-disconnect lang rin siya. Okay. Anyway, Pinay sa Sweden, isarado mo na ang tindahan. Isarado ko na, yes. Greetings from Sweden. Gabi na rin dito, madaling araw na dyan. Pero, di ba sabi ko, itong weekend, pupunta nga, itong last na nangyari itong weekend, Friday, Saturday, Sunday. So we flew. Marami kami mga Pinay. Nagpunta kami sa The Hague. Gabi na rin yun in Amsterdam. So, nung paglabag ng eroplano, gabi na yun. Sabi ko, matulog tayo. Kinabukasan, pupunta na tayo sa lugar na magpaprotesta tayo. Pero napakagandang experience talaga. Kasi nung umaga, nung nagbe-breakfast na kami, doon pa lang sa hotel, marami ng mga Pilipina. Alam mo, may mga naka-t-shirt na sila. Tapos, alagang handang-handa sila. So kami din meron kami mga flags. Tapos meron kami mga naka-t-shirt din kami ng mga Duterte, ganyan. So kwentuhan kami niyan. Tapos pagdating namin doon sumakay na kami ng train. Pagdating namin sa train station, ang daming mga Pilipino. Ang mga talagang preparado, tapos tinatanong namin sila, galing kayo saan? Saan mga bansa? So, meron mga Italy, may mga taga Norway, marami din sa US, sa Italy, ang dami, may UK. Tapos yun, pagdating namin doon, nakakatuwa kasi alam mo ang Pilipino, tapos isang buong bus, halos kami lang ang laman. So, yung field trip talaga, no? Field trip. Tapos pero iniisip namin ito bukas, yun na yung rally na mangyayari sa Pilipinas, sa Manila. Ano kaya yung nangyayari sa kanila? So kami naman tingin kung ano na ang mga nangyayari, ganyan. So, nung pagdating namin doon, nakita namin naglakad muna kami. Pero may-mention ko na rin kay Miss Sass, kasi isa sa mga station na dadaanin yung Leiden. Sabi ko, ito kaya yung station na binababaan ni Sass na nag-aaral pa siya dito. Alam mo yung meron ako, dito pala yun. Alam mo yun. Tapos pagkatapos
Di bumaba na kami, nakita namin yung mga ibang Pilipino. Sabi na, okay, dito tayo pupunta. Ito yung mga gagawin namin. So, organisado talaga sila. So, pagbaba namin, maglalakad ka. Tapos nakita namin yung penitentiary ba yun? Penitentiary. Pero doon, sabihin, wag kayong masyado, walang bawal kumuha ng picture, hindi masyadong dapat maingay. Pero meron isang lugar doon na nandun yung mga Pilipino na nag-uusap-usap, nagkikita-kita, ganyan. Pero kung na talagang organisado, nung malaman nila galing kami sa Sweden, kayo, dito kayo sa Sweden, doon kayo sa banda doon. Alam mo, yung doon yung mga sa Finland, yung mga Scandinavian countries, doon kayo. So magkakakilala kami, usap-usap, ganyan. Tapos may mga kanya-kanya na dalang flag, as in talagang organisado, no? Tapos, di pumila na kami, ganyan, maglalakad na tayo, mag-marcha na, silakad na kami. Alam mo, siguro mga 550 or around 600 yung mga tao. Kasi maraming mga during that time, mga Filipino na, syempre, naka-day off. So, maraming pumunta. So, lakad kami. Umulan. Alam mo, umulan siya. So, ang dala namin ganyan. No, kung alam mo, Joey, nag-rally ako nung estudyante ako sa UST, no? Pero, hindi ko akalain na pumunta pa ako ng ibang bansa para lang makirali-rally. Pero doon naramdaman yung pagmamahal mo sa bayan mo. At pagmamahal mo hindi sa bayan mo, pero dahil din kay PRRD, na nandun ka, kahit hindi mo siya makita, alam mo yon, alam mo na you're exercising your political stand. So dala-dala ko ganyan, naglalakad kami ganyan. Akala ko, ako lang yung nakakapag-isip ng ganun. Habang naglalakad kami, nakikita ko yung makasama ko, naiiyak. So, iiyak kayo. So, ganito pala kahirap. Punta pa sa ganun, alam mo, inuulang kami, ganyan. Pero nung kinukwento na ng mga nandyan ngayon sa live mo na binabato na kayo dyan, alam mo, ibang-iba yung scenery namin sa inyo. Kasi sa amin, okay, inaway kami yung pinrotesta ng mga correct. buhiset, mga buhiset. Sabi ko, bakit kami yung kaaway ninyo? Diba? Bakit kami yung kaaway ninyo? Diba? Mabong pala kayo eh. Correct. Korupsyon ang pinaglalaban dyan eh. Tapos, nag-aaway-aaway mo. Oh my God. So, yun lang, napakasarap ng pakiramdam. Yun, so umuwi na rin kami, gabing-gabi na rin nung kasi kinuha na namin yung last flight. Sabi, nakita na namin yung mga mga figures ni Harry Roque, nakita namin siya. Ito pa i-inject ko lang. May mga foreigners, no, na nakakataba ng puso kasi kahit hindi sila mga Pilipino. Alam mo, nandun sila, resign BBM, resign Marcos, corrupt Marcos. Sinisigaw nila yun. Hindi sila napapaos Tapos, yung pa ng mga Pilipino. So, nakakataba ng puso, panay pasalamat ko sa kanila. At ang nakita mo din doon sa lugar na yon, yung bayanihan, kahit wala kang dalang, kasi malayong mga restaurants doon eh. Wala kang makita yung lugar na yon. May mga dala silang mga pagkain, mga merienda. Libre yun, Joey Kuha ka lang doon, kakain ka lang. So, napakagandang experience, in-encourage ko kasi alam ko marami pang isang marathon to no? Hindi lang isang araw na doon kayo. Kailangan kahit paano yung mga kaya, bumalik. So, in-encourage ko po yung mga Pilipino na kayang pumunta. Pumunta po tayo at ibang klase po ang pakinamdam. Napakasaya. Yan lang. Ayan. Salamat sa update. Ayun, nagchikahan rin kami ng bonggang-bongga ni Atty. Trixie. Oo, nandun siya ngayon. Nagchikahan rin kami ng bonggang-bongga. Ayan. So, huwag kayong mag-alala. Susunod tayo. Ayan. Yes! Susunod tayo. Very, very soon. Ayan. Sabi ni Placid daw, very quick lang, Amor, send me a message from Channel 167. Ampaw na walang laman, persuading her to become Team Puke, pero binutata ni Amor. Kakagalit sila. Maharlika even offered her tulong kuno later on blackmail. Ay! Naku, alam ko na yan. Ano na yung mga style nila, Diyos ko. Anyway, welcome back, Prof. Bato. Maraming salamat sa pagkita. It's been a while. Salamat, Joey. At I've been watching kanina pang umaga dito, no? Ayan, alauna na ng hapon dito sa location natin. And sabi ko, ikaw na magsasara ng tindahan, Prof. Mabilis lang, mga kalubayan, mga nakikinig dito sa live ni Joey. At alam ko, marami sa inyo team replay. Si Marcos Jr., hindi siya pwedeng lusot dito. He is the most culpable of them all. Bakit ko nasabing pinaka-most culpable? Siyang pumirma nung 2025 budget. Sa kanya yung dulo nun pinaka-most corrupt na budget sa kasaysayan natin. Nandun lahat ng insertion, nandun lahat yung mga perang napunta sa mga magnanakaw. So pwede naman yung tigilan yun He has the power. He could have done a reenacted budget, but he opted not to. So that makes him liable and culpable. Siya may kasalanan nito lahat. So the fact na sinasabi ng mga makakaliwa, ng mga kakamping na, si Marcos Jr. po ay whistleblower. No, siya yung nag-bring nito sa public discussion. Excuse me, 2 years ago, Sara Duterte already said, sinong may hawak ng pera ng gobyerno ng Pilipinas? 2 tao, si Saldico at si Martin Romualdez.
Pinakinggan ba ninyo? Hindi. Sino lang ang nakinig doon? Kami ng mga supporter, mga DDS, mga naniniwala kay Vice President Sara. Naniniwala sa Duterte Principle of Governance. Kami lang ang naniniwala. Tawanan niyo pa kami. Hindi ba? O ngayon. Si Marcos ngayon ang nagsabi, ito ang nangyayari. Then suddenly, Marcos, the hero, di ba mga siraang ulo ninyo? Hindi ba? So, mga may sayad na to, mga to, Joey. These people, yung kanilang mga brains, have become so corrupted na rin. By enabling Marcos, by not asking him to resign, kayo rin mismo, enabler kayo ng graft and corruption. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas ng dahil sa inyo. Kung ano man yung kahihinatnan ng bansa natin, kahit kami na mga kabini na Pinay Sweden, yung mga nasa abroad, ang dami na namin mga umalis, pero mahal pa rin namin ang Pilipinas. Magyayabang na ako. Kaya kami nakarating dito, kasi magagaling kami. Kaya kami dito. Hindi ba? Kaya kami umalis eh. Ngayon, siyempre kami, gusto namin bumalik dyan. Palagay niyo ba? Gusto namin mamatay dito? I don't think so. Kaya kami, may pagmamahal pa rin kami sa bayan. Mahal pa rin namin yung nangyayari dyan. At hindi namin hahayaan na yung mga nandyan sa Pilipinas ang magpapatuloy ng katarantaduhan na nangyayari dyan. Alam nyo, mga kababayan yung mga hindi nag-aas na mag-resign si Marcos Jr., kayo, may kasalanan kayo. Malaki din kasalanan nyo kasi in-enable ninyo. The fact that you're enabling the system to continue, wala kayong karapatan magreklamo kasi ine-enable ninyo. Di ba? So yung mga nagprotesta kahapon, yung mga nasa Luneta, yung mga nakinig kay Vice Ganda, alam nyo, di ba may kasabihan, ang hirap mahalin ng Pilipinas. When I saw those people in Luneta, parang sila mga zombie, Joey. Mas matindi pa sila sa ship. Kasi yung ship, at least yung ship, na mo pa yun eh. Ito, zombie na talaga. Mga mga talagang na-zombified na yung mga brains nila. Kasi nga, talagang terminal na. Terminal na itong mga to. Kasi no amount of reason can convince them. Ito ang nakakatakot dito, mga kababayan. This is really scary. Up to what great lengths will these people do para lang ma-prevent nila si Sara Duterte na maging president? They will do, kahit na ilubog nila ang Pilipinas sa kahirapan, basta lang hindi maging presidente si Sara Duterte. Look at that kind of reasoning. Look at that kind of mentality. At yan ang reason, kaya tayo nagkakaganito. So, ang ganda na sana nung panahon ni Pangulong Duterte na na purge na paunti-unti, di ba, sa mga eskwelahan, sa mga komunidad, sa mga IPs, na-purge na nadi-detoxify na tayo eh. Nabudol tayo. So yung detoxification, hindi natapos. Ang nangyari ngayon, nanumbalik yung dati nating problema. Na dapat sana noon, parang ganito yung mga kabayan may sakit ka, binigyan ka ng treatment ng doktor, towards the end of the treatment, ininto mo. Bumalik yung sakit. Yun ang nakikita natin nangyayari sa ngayon. Bumalik yung sakit ng bansa natin, which is itong mga ganitong kaisipan, yung kaisipan ng mga kababayan natin. Pero hindi rin ako nawawala ng pag-asa, Joey. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Kasi alam ko na hindi lang yung mga nandiyan sa Pilipinas, ang dami na. Kaya ang lalakas ng Duterte sa OFW Kasi mulat na kami. We're not subject to the toxification na nangyayari sa mga media dyan sa Pilipinas. Oo. You're beyond the claws of the mainstream media. So you see the situation as it is. Oo. Filtered dyan kasi sa inyo, filtered na eh. Pagbukas ng Facebook ng tao, papasok mainstream media, makikita nila, ito palang nangyayari. Ito. Hindi nila alam, may UPI rally pala dun sa gilid sa paginagawa. By the way, speaking of UPI, Joey, probably you have the ears of General Pokies. Mag-organize sila ng paraan para makalikom din sila ng funds from OFWs. Kasi naniniwala ko na may mga OFWs na gustong tumulong dun sa iyo. Kasi syempre, you need to sustain organic movements like this eh. Hindi ito kagaya ng mga kabag na may mga NEB funds sila na they can sustain. You know, like ganitong klaseng movement for a long time. Pero itong General Pokies, itong kinaka-Eric, kasi may grupo din sila doon, diba, sa kabila. Kailangan nila ng tulong. Hindi lang yung food, kasi okay na kayo dyan, yung mga nandyan. Makakatulong kayo, makabigay kayo ng tubig, Pero syempre, you need to sustain this. Kasi alam mo, pag bumagal yan, medyo mahirap yan pag bumagal. We are
papunta na tayo sa exciting part. Kaya lang Mm. basta wag lang mapasukan, wag lang ma-infiltrate. Mm-mm. Ngayon din, sa kami mga OFW, hindi din kami lahat dito matitino. May mga manloloko rin. No? May mga manloloko rin dito na mga binubudol din yung mga kapwa OFW. Mm-mm. So, ako ay meron akong experience na probably another day, Joey, ko kwento ko sa iyo. Baka offline kwento ko sa iyo yan. Paano ko nabudulan ng $20? No? So, kaya nga $20, nabudulan pa ako. So anyway, mga kababayan lang, kasi alam ko, it's already late. Don't give up the fight. No? Don't give up the fight. Kasama nyo kami. No? Kami, na mga nandito sa labas ng bansa. At hindi ako nawawala ng pag-asa na darating yung araw na itong ganitong kaisipan na lumalason sa atin, tuluyan ng mapupuksa. Hindi ako nawawala ng pag-asa dyan. O yun lang, sarado ko na po yung tindahan, mga kababayan. Maraming salamat, Joey, for giving me the space and the time to speak up. Thank you, mabuhay. Thank you, Prof. Maraming salamat, Prof. Thank you very much. I-cut ko tong part ni Prof. Ayan, para ma-replay nyo lagi-lagi. Ayan. At Pinay sa Sweden, maraming salamat. Pero kung gusto niyo, wala na, yun lang. At mabuhay tayong lahat. okay. So, maraming salamat. Ay, teka. Meron pa pala ako isa dito na ito. Mima J, hello. Buhay ka pa ba? Nandyan ka pa ba, Mima J? Hindi ko pala napaakyat to. Hindi ko nakita. Hello, Mima J. Mima J. Ma'am Joey, nag-chat ako kanina, sabi ko, dito lang ako sa backstage kasi, nagtatrabaho ka? Naglalag, opo, nagtatrabaho din ako, tapos, ay pala, nag-message ka pa, nag-work lang. Naglalag kasi sa YouTube, nagde-delay, tapos hindi ko alam kung bakit, tapos sabi ko, kaya kausap ko si Neo kanina, pero hindi po ko, akyat, just to give chances lang po sa mga first-timers. Pero thank you, Ma'am Joey. Okay, salamat. Okay, wala akong utang sa'yo, Mima J, ha? Ayan, Sas, ang tawag dito, last words ka na. Wala lang, napaka-unpredictable na mga mangyayari, no? Oo. Pero ibabalik nila yung kay PRRD. They will try to destroy anything about PRRD. That's their agenda. It's interesting how how the EDSA rally is going to pan out in the next coming days, because in as much as they think that they won because of the September 21 rally, this is going to hurt them because there is already a huge disconnect dun sa consistency ng kanilang pinaglalaban, whatever that is. So, good luck sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, while maraming delulong pinks, merong mga pinks na nag-iisip. And you cannot serve them shit every day. Ganon. Diba? You can serve them shit every day. So, yung mga kakampi nyo, magsasawa yan kakakain ng tae. So, good luck. Ayun lamang po, at maraming salamat. At salamat po sa mga nagbigay ng apulo. I thank you. Magandang umaga.